Good day mga ka-sports natin dyan. Sobrang ganda ng laban pagdating sa second All-Filipino Conference kung saan lahat halos ng mga mahihinang team ay lumakas na sa kasalukuyan. At nakakagulat dahil na-challenge ngayon ang mga malalakas na team. Kung noon mga nakaraan conference ay easy win at nanalo agad ang mga malalakas na team, pero ibahin nyo ngayon conference sapagkat yung mga dating mga mahihinang team ay talagang sobrang lakas na sa kasalukuyan. Pero syempre, hindi lang ang pag-uusapan natin dito yung team na mga lumakas, kundi ang iba't ibang mga players na nagpapakilala na pagdating sa larangan ng volleyball at pagdating nga dito sa pro, maparuki man at yung dating mga nasa bench talagang umangat ngayon mga ka-sports. Sino-sino kaya ang umangat at nag-level up ang kagalingan individually? Dahil nga noon nagpalabas na tayo ng mga lumakas na players, ito naman yung part 2 natin, kaya panoorin yung ating vlog at makikilala nyo na sila. Pero syempre, kung ngayon ka palang napadpad sa aking YouTube channel, subscribe na, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Sampung magaling na volleyball player na galing sa Galleries Tower, Chocomucho, Akari at Zeus Coffee, ipapakilala ko na sa inyo. Mga umangat na players, narito na. Unahin na natin dyan ang number 1. Walang iba kundi ang magaling na setter na si Julia Coronel. Kung pag-uusapan sa kagalingan, lumevel up talaga ang nasabi nating magaling na setter na ito sapagkat naka 10 points siya ng laban nila kontra sa Chocomucho, kung saan meron siyang 11 excellent set, 6 attacks and 3 blocks, at may baon pa yan na 7 excellent digs at 1 ace. Grabe itong si Julia Coronel, pang MVP caliber ang galawan sa loob ng court. Talagang mas mataas pa nga ang kanyang ipinuntos sa ibang spikers dito sa Galleries Tower. Iba talaga itong si Julia Coronel, may pusong palaban. Mukhang nangangamoy best setter na ito ngayon conference. Well, dati naman yan magaling si Julia Coronel, mas napahanga tayo ng husto dahil nga sa ipinakita niyang games, dahil gustong gusto talaga nilang manalo kontra sa Chocomucho. Number 2, Alyssa Eroa. Si Eroa ay isa sa mga magaling na libero kung saan tinapatan niya si Tang Ponce at mas angat pa nga siya sapagkat meron siyang 30 excellent digs. Grabe! At meron pa siyang 1 point. Kitang-kita naman natin na todo effort itong si Alyssa Eroa sa paghahabol ng bola at halos hindi nga sila mabagsakan ng bola ng Chocomucho. Talagang tinapatan niya ng husto ang mga malalakas na spikers ng nasabi nating Chocomucho. Magaling naman talaga to si Alyssa Eroa dahil best setter nga siya ng nakaraan conference sa Reinforce. Number 3, Jewel Encarnacion. Isa sa mga umangat rin pagdating sa Galleries Tower itong si Encarnacion, kung saan ginulat niya ang karamihan ng mga netizen. Akalain niyong nagkaroon siya ng 18 points, 17 attacks yan, at meron pa siyang 11 excellent reception. Magaling talaga itong si Encarnacion at meron pa siyang 1 ace. At pagdating naman sa pang-apat na umangat rin, walang iba kundi si Isa Jimenez, kung saan nga double digit rin siya pagdating sa laban nila kontra sa Chocomucho. Isa rin sa mga kalaban itong si Jimenez kung saan nagkaroon naman siya ng 13 points. At dumako naman tayo sa Akari. Walang iba kundi ang nag-iisang Barbie Ivy Laksina. Si Laksina ay isa sa mga umangat talaga na players kung saan nagkaroon nga siya ng 24 points at meron pa siyang 4 excellent reception. Grabe rin talaga itong si Ivy Laksina. Buhat na buhat niya ang Akari Chargers. Isa ito si Laksina sa
promising rin talaga na pwedeng tawagin na rin natin ngayon na superstar na rin dahil sa kanyang angking kagalingan ng laban rin nila kontra sa Zeus Coffee. Kitang-kita naman natin na si Ibiang nga ang umangat at nag-shine talaga ng husto pagdating sa Akari Chargers. Number 6, Lorraine Picaña. Isa sa mga magaling na middle blocker. Naka 10 points siya, pero hindi natin may kakaila na talagang todo effort nga siya at napakasipag niya mag-block, kung kaya nagkaroon nga siya ng 7 blocks at 3 attacks. Rookie pa lang yan, paano na lang kapag tumagal ito sa pro? Kitang-kita naman natin na palaban rin itong si Picaña at aasahan natin na ganyan pa rin ang kanyang laro sa mga susunod na games para manalo ang Choco Mucho. Number 7, Superstar Kat Tolentino. Si Tolentino naman ay nagpakitang gilas kung saan talagang nagulat ang karamihan ng mga netizen dahil bumalik na ang kanyang angking kagalingan. 27 big points nga ang kanyang naiambag sa kanyang team, kung saan nga napanalo nga sila sa laban. Tinalo nga nila dito ang Galleries Tower, kung saan nagkaroon naman itong si Kat Tolentino ng 20 attacks, 10 excellent sticks at 7 blocks. Grabe, ang dami rin na blocks ni Kat Tolentino. Hindi lang sa spike magaling, pati sa blocking talagang very effective rin itong si Kat Tolentino. Mukhang nangangamoy rin si Kat Tolentino ng best opposite hitter ngayong taon. At dumako naman tayo sa pang-8, Thea Gagate ng Zeus Coffee, kung saan nagkaroon naman siya ng 13 points. Imagine minsan hindi pa yun ibinababad pero nagkaroon siya ng 13 points, 11 attacks, 1 block and 1 ace. Magaling yan si Thea Gagate at aasahan natin na sa mga susunod na laban mas ile-level up niya pa ang kanyang galing. Pero talagang nagpakitang gilas na siya sa kanilang laban nga kontra sa Akari Chargers. Gayunpaman, kahit natalo sila, maraming humanga pa rin sa Zeus Coffee dahil ipinakita nila ang angking kagalingan. Speaking sa kagalingan, ang number 9 natin walang iba kundi si Kate Santiago, kung saan pumuntos naman siya ng double digit rin, 12 points, 11 attacks yan, at meron pa siyang 10 excellent reception. Talagang ginalingan rin ni Kate Santiago, kung kaya medyo nahirapan nga rin ang Akari manalo at hindi rin basta-basta ibinigay ng Zeus Coffee ang pagkapanalo sa Akari. Talagang pinaghirapan naman ang Akari Chargers. Speaking naman sa nag-level up, ang matagal natin na nakikita sa bangko noon na si Claudine Troncoso, kung saan naka 7 points lang naman siya, pero maraming humanga sa kanya dahil kita naman natin na kung mga panahon niya na nasa signal siya ay madalas nga siyang i-bash at sinasabi nga na medyo maalat rin. Pero dito sa Zeus Coffee nakita natin na todo effort rin itong si Troncoso. Yung 7 points na yan ay malaking ambag talaga yan sa team dahil nagkaroon nga siya ng 3 aces. So, ibig sabihin talagang lumevel up rin ngayon ang galing ni Claudine Troncoso. Aasahan natin na mas ile-level up pa ni Troncoso ang kanyang ilalaro sa mga sunod nilang games. Kasi simula pa lang naman ng PVL All Filipino Conference, kahit natalo nga ang nasabi nating Galleries Tower at Zeus Coffee, pwede pa silang humabol. So, yan na nga mga ka-sports natin dyan, ang 10 mga volleyball players na hinangaan ngayon at ginulat nila ang mga manonood dahil nag-level up na nga ang kanilang mga kagalingan. So yan na nga, bukas pala may game ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Ating suportahan sila dahil napapansin ko talaga na kapag ang Creamline ang naglalaro, mas nagle-level up rin ang kanilang nakakalaban dahil maraming gusto ngang ibang team na talunin ang nag-Grand Slam na Creamline Cool Smashers. Titingnan natin kung may ibubuga ba ang mga makakatapat na team ng Creamline. Sa tingin ko kasi ang Creamline ay very solid ngayon conference. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mawala sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.